isa sa mga pinakatatanging yaman ng mga magulang ay ang anak. Handang isakripisyo ng isang mag-asawa ang halos buo nilang kaligayahan upang mabigyan lamang ng magaan at masayang buhay ang kanilang anak. Pero paano bang gagawin ito ng isang mag-asawa na nag-uumpisa pa lamang sa buhay kung sa pagbuo nila ng masayang pamilya ay isang bangungot ang kanilang makasagupa? Tungayan ang kwentong tampok natin sa araw na ito. Naganap sa taong 1973 sa bayang matatagpuan sa Ilocos. Magandang araw sa iyo, Sir Proy. Sumulat po ko sa inyo upang kahit papano ay may makaalam ng kwento ng aking kabataan. Matagal na po akong nakikinig ng mga magagandang kwento ng katatakutan at isa nga po kayo sa paborito kong narrator dahil po sa ganda ng boses nyo. Kaya nga po nagpasya ko at sana mapaunlakan yung maitampok sa inyong channel ang aking karanasan. Abril 26 nang dumating ako sa Ilocos. Mula sa bayan namin sa Leyte ay dito ako napadpad. Masalimuot ang naging buhay ko sa probinsya. May-ari ng lupa ang mga magulang ko at bukod dito ay manggagamot ang aking ama. Ngunit dahil sa inggitan at away pamilya, ginamit ng pinsan ng tatay ko ang gawain ng tatay sa panggagamot para pagbintangan ng pamilya namin na may lahing aswang at itong nanay nga daw namin ang dahilan. Hinawaan umano nito ang tatay at maging ako kaya naman daw marami ang mga nagkakasakit sa amin. Sa madaling sabi ay pinagtulungan po kami ng mga pinsan at kamag-anak ni tatay para makamkam nila ang mga lupa namin. Kung iisipin ay imposible, pero napatay po sila tatay at nanay dahil sa mga maling paratang. Kaya naman po ko ay napilitang tumakas. Kahit pa nga sa huling hininga nila ay kapakanan ko ang isinaalang-alang ng mga magulang ko. Kabilin-bili na nila na wag na akong muli pang aapak sa lugar na yon at magpakalayo-layo na umano ko. Tangan ng kanilang ipon ay umiiyak akong tumakbo sa kakahuyan papalayo sa nasusunog naming bahay, patungo sa hindi ko alam kung saan. Basta tumakbo po ako ng tumakbo. Dala ang mga gamit na bigay sa akin nila tatay at ang salaping pinag-ipunan nila para sa pag-aaral ko. Natawid ko po ang dagat. Lula ng isang barko na patago akong sumakay. Lahat po kasi noon ay pinagdududahan ko. Lahat iniisip ko na balak akong patayin. Kaya wala akong pinagkakatiwalaan ni isa. At dahil sa maliit pa lamang ako noon, madali akong nakapuslit sa mga bantay. Hindi naman po ako agarang napunta sa Ilocos. Sa katunayan nga po niyan, 2 taon ako sa Bicol. Nasama ako sa mga nagtatrabaho sa Laguna. Tapos napadpad sa Maynila ng 2 pang taon bago akong naisama nitong kaibigan ko sa Ilocos para magtrabaho. Nag-iba na kasi yung lugar na tinitira namin sa Maynila. Gawa ng mga nagmomodernisya na ang mga lungsod. Kaya kami mga mahihirap at dayo lang sa lugar ay napilitang magtungo sa mga probinsya. Wala na po nito ang perang ipon nila nanay. Tanging baong ko na lamang ay ang karanasan sa mga pakikipagpambuno sa araw-araw para mabuhay at ang determinasyon na magkaroon ng matatawag ko na sarili kong bahay. Tawagin po nating Ninyo ang aking kaibigan. O Matias, may batares sa kabilang sityo. Sumama ka sa akin. Libre ang pagkain. Saka namimigay ng tagi-isang kaban ng bigas yung may-ari ng itatayong bahay doon. Nabili na kasi yung bukid ni Paring Simeon. Patatayuan daw ng bakasyunan, kaya kailangan ng maraming tao. 3 araw lang yung batares kaya sumama ka. Sayang din yung libreng pagkain at saka may iuwi mong bigas. Sinabihan ko na din sila Artemio. Sasama din daw sila. Dadaanan ka namin dito bukas ng 4:00 ng madaling araw ha. Uwi ka ni Ninyo. Maraming salamat sa iyo Paring Ninyo. Sakto yan kasi paubos na din itong bigas ko. Matagal pa naman ang anihan sa lupa ni Don Jaime. Kaya malaking tulong yung isang kaban na yan. Paubos na din kasi itong mais ko dito. Sa tingin mo ba Paring Ninyo,
San kaya nila kinukuha yung pera nila? Kung sana alam din natin paano magpayamang kagaya nila, hindi na sana tayong nagtitiis sa ganitong buhay ano? Tugon ko naman dito. Matagal ng katanungan yan sa isipan ko, Sir Froy, na kung paano bang pinapadami ng mga mayayaman ang kanilang pera. Kasi kung mapapansin niyo po, mas yumayaman ang mayayaman at mas humihirap ang mahihirap dito sa ating bansa. Salat po kasi ako sa edukasyon at karunungan. Kaya naman nagmumukha kaming mga mangmang. Bagamat marunong akong magbasa kahit papano, pero hindi yun sapat para magkapera ako. Aaminin ko po, marunong akong manggamot. Libre para sa mga kabaryo ko dito sa lugar nila ninyo. Pero may bayad po para sa mga dumadayong magpagamot. Kaiba po kasi sa tatay na tinatawag siya ng tungkulin sa panggagamot. Hindi po ako naturuan ni tatay. Sariling pagsisikap ko po sa pag-aaral na ibinigay niyang aklat kung paano akong natuto sa panggagamot. Pananambalika nga. Kaya naman sa bibihirang mga pagkakataon, nakakatanggap ako ng mga pasyente mula sa ibang lugar. Mga desperadang subukan ng lahat ng panggagamot at tulong gumaling lamang sila o ang mga mahal nila sa buhay. Alam mo parang Matyas, kung sisikat ka lang talaga sa panggagamot at malalaman ng mga mayayamang may sakit ang kakayahan mo, abana ko, baka mas maging mayamang ka pa dyan sa nakabili ng lupa ni Mang Simeon. Alam mo naman, di ba? Handang gawin ng tao ang lahat, madugtungan lamang ang buhay nila, lalo na kapag mayayaman. Hayaan mo, ipagkakalat ko ang tungkol sa'yo. Napag-usapan nga namin ni Paring Temyong na ipagkakalat namin ang panggagamot mo sa mga napupuntahan naming lugar. Pasasan ba at sigurado kami na may isang mayamang tao ang makakarinig ng tungkol sa'yo. At yun ang mag-uumpisa ng pagyaman mo sa panggagamot. Pero Paring Matyas, kapag nangyari yun, huwag mo kaming kalilimutan na walang iwanan. Wika nitong si Ninyo. Nalaman ko kasi na kahit sa pagkatapos ng pagsisimba nila, ipinapamalita niya ang panggagamot ko sa kahit sino lang na makausap nila. Totoong kaibigan itong si Ninyo at subok na ang katapatan niya kahit pahalos gumapang na kami sa hirap ng buhay. Tinulungan niya ako para magkaroon ng matatayo ang lupa para sa maliit kong kubo. Hindi ito lupa nila Ninyo at wala ding may-ari. Pero malamang balang araw, kakamkamin lang din naman ito ng mga mayayaman. Ito ay isang mapunong parte sa baryo nila Ninyo na pinagtulungan namin kasama si Temyong na linisin at gawing patag. Ano ka ba Paring Ninyo? Parang magkapatid na tayong tatlo. Kaya kung aasenso ako, sisiguraduhin kong kasama ko kayong dalawa. Walang iwanan. At saka kahit pangarap lang yun, kasama kayo sa mga pangarap ko na pagyaman. O siya, sige na. Magtutungo lang ako sa kakahuyan. At tila yata malapit na naman ang panahon ng tagulan. Kung ako sa'yo, mag-iimpok din ako ng mga tuyong kahoy para sa panggatong nyo. Tila yata matagal ang magiging panahon ng tag-ulan ngayong taon. Wika ko kay Ninyo. Hindi po malinaw, Sir Froy, kung paano ko itong nasasabi. Pero mas madalas po ay tumatama ang mga hula ko, lalo pagdating sa panahon. Maaaring dahil na rin ito sa gabay kong diwata ng hangin, na madalas na nagbibigay sa akin ng babala sa kung ano ang mga maaaring mangyari. Naroroon din po ang gabay kong ito, nang gabing salakayin kami ng mga hindi ko nakikilalang tao at sunugin ang bahay namin. Itong gabay ko ang sumama sa akin noong nagpalaboy-laboy ako sa gubat, papatakas sa mga pumatay sa mga magulang ko. Siya ang isa sa mga dahilan kung bakit buhay pa ako. Ganoon ba Paring Matyas? Kung sinabi mo na magiging malala nga ang tagulan ngayon, malamang natama ka. Teka, mabuti pa hintayin mo na ako. Sasama na ako sa iyo sa pangunguha ng kahoy. Niyayaya sana ako ni Paring Temyong na magsabong sa kabilang barangay. Pero unahin ko na itong panggatong. Alam mo naman na di ko kayang magtungo na mag-isa sa gubat. Kaya diyan ka lang Paring Matyas ha. Hintayin mo ako at kukuha lang ako ng gamit.
Wika ni Ninyo. Totoo naman po itong sinabi ni Ninyo. Bagamat laki sa probinsya, pero duwag siya pagdating sa mga gawaing nasa loob ng gubat. Hindi niya kaya mag-isa. Kaya palaging nagtatanong ito sa akin kung kailan ang tungo ko sa kagubatan para sa mga halamang gamot. Kasi yun din ang oras na sumasama siya upang manguha ng mga kahoy at mga maigugulay. Sa mga pagkakataong ito po, ay nasa 3 taon na kaming naroon sa baryo nila Ninyo. Halos kilala na po ako ng mga taga roon at takbuhan ng mga may sakit. Nabati, may bali, masakit ang tiyan, masakit ang ulo, may sipon, may pilay. Kahit ng mga nasusugatan at kailangan ng operasyon o pagtatahi sa sugat ay sa akin dinadala. Libre kasi, basta kabaryo namin. Isa pa ayon sa mga residente na mas mabisa pa nga daw ang mga ibinibigay kong gamot o medisina mula sa mga halamang nakukuha ko sa gubat kumpara sa mga gamot na inirereseta ng mga doktor. Paano po kasi alam ko yung sa kanila, bagamat may halong mga mula sa halaman, pero mas marami ang kemikal. Mga bagay na nakakasama sa kalusugan ng tao. Bandang maghahapon na nang nasa gubat kami at abala sa pagkuha ng mga tuyong kahoy at mga maigugulay namin kung ano-ano lang na makikita sa gubat. Nang mapansin ko ang isang uri ng baboy ramo na kulay tsokolate. Malaki po ito at medyo parang kalbo na yung mga balahibo. Nakasunod ito sa amin at akala pa niyang hindi ko napapansin ang pagkubli niya sa mga puno. Parang Ninyo, tama na siguro ito sa ngayon. Malapit na rin magdilim. Ang mabuti pa ay umuwi na muna tayo. Madami pa din akong gawain sa bahay. Saka bukas babalik ako dito kung sasama ka agahan mo para mas marami ang makuha natin. Ewan ko ba kasi sa'yo, nagpaalam ka lang nakukuha ng itak at panali ay inabot ka na ng ilang oras. Kaya bukas kapag wala ka pa ng 7:00 ng umaga, mauna na ako sa may kakahuyan. Pasensya ka na paring Matyas. Nautusan kasi ako ni Mrs. sa bahay at nagsampay pa ako ng mga damit na nilaban niya. Alam mo naman pare, buntis si Celia, kaya todo alalay ako. Naroon ngayon yung kapatid niya para samahan siya at nagpaalam akong mangunguha ng mga panggatong. Tugon ni Ninyo. Nang makarating po kami sa baryo nila Ninyo, noong umalis kami ng Maynila, nakilala niya itong si Celia. Isang taga-Negros na naroroong tumira sa kamag-anak niyang kabaryo nila Ninyo. Nagkamabutihang loob yung dalawa at naging tulay pa nga po ako para magkatuluyan sila. At noon nga pong nangyari itong kwento ko ay ipinagbubuntis nitong asawa ni Ninyo ang panganay nila. Pagdating ko naman sa bahay ay nagkakwentuhan pa kami sa daan nitong si Ninyo at sinalubong kami ni Temyong. Mga pare, ang tagal nyo naman sa gubat. Kanina pa akong nag-aantay dito sa bahay mo, Matyas. Wika ni Temyong. Ha? Bakit ka naman nag-aantay dyan? Ano bang kailangan mo? Tanong ko naman kay Artemio. Na pawis at tila nga kanina pa nag-aantay at nagpapabalik-balik sa bahay ko. Yung pinsan ko kasing dalaga na taga-bayan, Matyas. Naroon sa amin at nagbabakasyon. Pero bigla na lang sumakit yung tiyan niya at walang tigil sa pagsusuka. Sinubukan ko ng patignan kay Lola Sima pero hindi niya daw kaya. Nausog daw kasi si pinsan pero hindi matukoy ni Lola Simang kung ano ang nakausog. Tulungan mo naman ako, Matyas. Malalagot ako sa mga kamag-anak namin sa bayan kapag may nangyaring masama sa pinsan ko. Nakakasampung pagpapabalik-balik na yata ako dito sa bahay mo. Ayoko namang pumasok sa kagubatan at baka maligaw pa ako. Mahabang pagsasad ni Temyong. Nakaramdam ako ng awa sa kaibigan ko at talagang natataranta siya at namumutla pa. Kaya naman pinakalma ko muna ito. Ikalma mo ang sarili mo, Temyong. Teka lang at ipapasok ko lamang itong mga pinanguha kong panggatong sa gubat at mauulam ko. Antayin mo ako dito. Paring Ninyo, bukas wag mong kakalimutan. 7:00 tayo. Pagpapaalala ko sa kaibigan ko.
Si Temyong naman po ay medyo nakakaluwag sa buhay. Sabihin na nating sa baryo namin, isa sila sa mayayaman. Agad ko namang inilagay sa kusina ko yung mga dala ko at nagtungo sa kwarto ko para sa mga gamit ko sa panggagamot. Temyong, tera na. Ano bang napainom niyo sa pinsan mo? At saka saan ba siyang gumala kanina bago sumakit yung tiyan niya? Pinainom na ni nanay ng maligamgam na tubig na may konting asin. Naroroon lang naman ito sa likod bahay at tumutulong kay nanay sa pagwawalis at pangunguha ng mangga. Nainip kasi sa loob kaya hinayaan namin. Tapos ilang saglit lang, nagreklamo na siya ng sakit ng tiyan niya at pati pananakit ng ulo niya. Doon na kami nag-alala kasi yung pagsusuka niya kakaiba. Parang kahit wala ng laman yung tiyan niya, pakiramdam niya daw madami pa siyang isusuka. Anong uri ba ng usog kaya ang tumama sa pinsan ko, Matyas? Tanong ni Temyong habang patakbo kaming nagtungo sa bahay nila. Hindi ko pa masasabi hanggat hindi ko pa natatawas ang pinsan mo, Temyong. Normal lang talaga sa mga bata ang magkaganyan at makursunadaan ng mga nilalang sa kakahuyan. Lalo pa nasa likod bahay nyo. Maaring lapitan ng mga elemento ang pinsan mo. Kaya naman kung maaari, huwag niyong papayagang lumabas ng bahay nang walang pangontra o dalang habak. Wika ko kay Temyong. Halos magdidilim na din po nang marating namin ang bahay nila. At nagulat naman po ko sa nakita ko. Kasi buong pag-aakala ko na bata ang gagamutin ko. Hindi naman po sinabi ni Temyong na dalaga pala ito. Nasa 20 anyos yata at masasabi kong maganda. Kaya naman nakaramdam ako ng hiya. Halos magkasing edad lamang kasi kami. Pinakaunang beses ko pa na magkaroon ng dalagang pasyente. Hoy Matyas, bakit natutulala ka pa dyan? Tulungan mo na ang pinsan ko. Parang mamamatay na sa sakit ng tiyan niya eh. Sige na, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Temyong. Maging ang mga magulang nitong kaibigan ko ay naroroong nakabang sa gagawin ko. Magpakulo kayo ng tubig at lagyan nyo ng asin, pati na rin ang pulang dahon ng bayabas. Magmadali kayo. Utos ko sa mga naroroong nanonood. Habang ako naman ay nag-umpisa sa pagsuri dito sa dalaga kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Maaamoy ang sobrang bangong halimuyak ng bulaklak sa paligid. Labis ang bango nito. Nakakalain mo pang maraming bulaklak ang nasa loob ng bahay. Alam kong hindi itong nagmumula sa dalaga. Kakaiba ang samyo at halos mabigat sa pakiramdam ang presensya nito. Nang subukan kong imulat ang aking ikatlong mata, dito ko nakita ang isang napakatangkad na lalaki. Mapula at naroroong nakaupo sa tabi ng dalaga. Agad ko itong sinubukang kausapin. Pero tila hindi niya akong napapansin at nakatuon lamang ang kanyang atensyon sa naghihirap na dalaga. Hindi po usog ang nangyari sa dalagang pinsan ni Temyong. Bagkos sa pilitang kinukuha ng isang engkantong puti ang kanyang espiritu. Puwersahan itong hinuhugot papalabas ng katawan ng dalaga. Dito na akong pumilit na humarang sa ginagawa nitong matangkad na nilalang. Kung isang ordinaryong tao lang ang makakakita dito, ay siguradong hihimatayin talaga. Nang dahil sa 3 beses yata ang tangkad nito sa akin at napakalapad ng mga kamay. Tumabi naman sa akin itong aking gabay na diwata ng hangin. Naglagay ng harang sa tangkang pagkuha sa akin itong engkanto. Di hamak na mas mataas na uri ng nilalang ang aking gabay kumpara sa engkantong ng bibiktima sa dalaga. At sa tulong nga niya at gamit ang isang orasyong pampalayas ng engkanto, unti-unting umatras itong nilalang at nagawa kong ipatong ang isang habak sa gitna ng dibdib ng dalaga. Ito lang ang tanging paraan para mapigilan ang tangkang pagdukot sa espiritu niya. Kasabay ng paglabas ng tuluyan ng engkanto sa bahay nila Temyong ay ang tila ibinalibag na pintuan. Kamuntikan pa ang maipit yung mga kapitbahay na umuusyoso sa mga nagaganap. Napatakbo ang mga ito nang makita nilang ibinalibag yung pinto at nasindak sa mga nasaksiyan. Matyas, eto ang pinakulong tubig na may asin at pulang dahon ng bayabas. Para saan ba ito? Tanong ni Temyong.
Pinatakan ko ito ng kalamansi mula sa isang sikretong sagradong puno nito sa gitna ng gubat na pinapangalagaan ng mga lambana. Hindi ko naman maaaring maibunyag ito sa kanila kasi tahanan iyon ng maliliit kong kaibigan sa gubat at bawal na mapuntahan ng mga tao. Eto, Taemyong, ipainom niyo sa kanya ang laman ng basong yan. Maayos ng pinsan mo. Huwag niyong aalisin ang habak na yan sa kanya. Gustong kunin ng isang engkanto ang pinsan niyo, kaya siya nagkaganyan. Kalahati na sa kanyang espiritual na katauhan ang nahatak ng engkanto, kaya aabutin ng 1 linggo na pagpapahinga ang kailangan niya para manumbalik ang lakas niya. Paano ba yan? Alis na muna ako, Taemyong, at may mga gagawin pa ako sa bahay. Huwag niyong kakalimutan yung bilin ko. Noong akma na sana akong aalis, nang biglang hawakan itong dalaga ang kamay ko at wari ko pa ay sinisikap na magsalita upang magpasalamat. Pero pinakalma ko ito at muling inihiga sa pwesto niya. Pagkatapos ay sumenyas ako kay Taemyong na alalayan ng pinsan niya. Sa daang pauwi naman po, habang nasa kadiliman ako na patungo sa bahay ko, naroroong muling nakita ko yung ibang kulay na baboy ramo. Hindi pa ako sigurado noong kung sinusundan ba ako nito o sadyang nagkataon na naroroon lang talaga siya. Alam ko na agad na hindi po ito ordinaryong baboy ramo dahil sa mga kilos nito na napakaingat at nagtatago sa paningin ng mga tao. Pero nang matiyak kong hindi itong nakatingin sa akin, ay hinayaan ko na lamang. Hanggat maaari kasi ay ayokong makipaglaban o makipagtalo man lang sa mga kakaibang elemento ng gabing iyon dahil sa nakakapagod ang ginawa kong panggagamot sa dalaga. Gusto ko na lamang nakanin yung dala kong nilagang baka na bigay sa akin nila Taemyong. Kapalit ng panggagamot ko sa kamag-anak nila. Kasabay na rin ng ilang barya. Hindi po para sa kabayaran. Kailangan ko itong barya upang pagpasahan ng ginawa kong orasyon kontra sa masamang enerhiyang nakapalibot sa pasyente. Palagian ko po itong ginagawa dahil sa kung hahayaan kong manatili ito sa katawan ko. Kapag naipon, nahihigupin ito ang buhay ko ng unti-unti at mas mabilis akong tatanda kumpara sa isang normal na tao. Kaya nga po madalas makikita nyo ang ilan sa mga kakilala nyong mga manggagamot na kung hindi puro puti ang buhok ay nag-uulyanin ang mga ito kahit pabata pa sila. Ito ang mga albularyo at manggagamot na walang pinagpapasahan ng mga negatibong enerhiya mula sa mga panggagamot nila. Nagiging kabayaran ng buhay nila. Pero dahil sa alam ko ang epekto ng panggagamot sa katagalan, kaya naging kaparaanan ko ang mga barya na kailangang itapon sa ilog upang matangay ang kasamaang napapaloob. Kailangan sa malalim at walang makakakuha dahil delikado ito para sa mga normal na individual. Nang marating ko naman po itong bahay ko, ay napasalampak na lamang ako sa upuan dahil sa pagod. Hindi man lang akong hinatid ng tricycle nila Taemyong at nakalimutan ng tungkol sa akin. Pero ayos lang. Nasanay na po kasi ako sa ganoon. Basta ang importante sa akin nakakatulong ako sa baryo. Dahil dito ay alam kong malabo nila akong palayasin. Pero hanggat maaari ay tinitiyak ko din ang kaligtasan ko. Ayoko nang maulit ang nangyari sa mga magulang ko. Ayokong kainggitan ako at ipagkanulo ng mga taong natulungan ko dahil lang sa inggit at takot. Kaya nga po libre ang lahat ng serbisyo ko sa panggagamot hanggang residente ng baryo namin para na din sa protection ko. Bandang mag-alas 12:30 yata ng madaling araw at nasa kasarapan na ako ng tulog nang makarinig ako ng mga pagaspas sa himpapawid at ng marahang mga paghuni ng tiktik. Dalawa lang ang iniisip ko. Maaaring napadaan lamang ito o maaaring may punterya sa aming baryo. Dito ay naisip ko ang asawa ni Ninyo. Kasalukuyan itong buntis at siguro ito ang naaamoy nitong tiktik. Pero ang nakapagtataka lamang ay naririnig ko itong nasa tapat ng bahay ko na naglalakad pabalik-balik na waray mo pa ay inoobserbahan ng bahay ko. Napapaisip ako kung may atraso ba ako dito o kung ano bang meron ako na maaaring pagkainteresan ng isang aswang. Opo, alam kong aswang ang nasa labas ng bakuran ko
dahil sa paraan ng pagbulwak ng lana sa botelya ko. Kung mga manggagawi lang kasi ito ay marahang pagbulalang, pero umaawas ito, kaya alam kong isa itong aswang. Pinakiramdaman ko po ito. Gusto kong matukoy kung ano ang pakay niya. Maaari ko naman sana itong kumprontahin, pero dahil sa pagod ako sa maghapong paggawa sa gubat at panggagamot pa sa isang dalaga, kaya naman inabot ng katamaran ng katawan ko at nagtaas na lamang ako ng depensa laban sa mga palipadangin. Narinig ko naman ang pagsinghal nito na tila ba nagalit sa ginawa ko, kaya naman hindi ko na napigilan ng magsalita. Sa susunod ka na lamang bumalik at tinatamad akong harapin ka. Sa susunod sisiguraduhin ko na hindi ka na makakagala pa sa baryong ito. Wika ko dito na may paghamon. Bagamat ang iniisip ko noon na sana ay madala ito ng sindak dahil hindi ko nakakayaning harapin pa siya sa kasalukuyan kung kalagayan noon. Iba po kasi ang hirap kapag engkanto ang kaharap mo kumpara sa kung mga aswang lamang ang kakalabanin mo. Malakas silang makaubos ng espiritual na enerhiya. Narinig ko pang nagsalita pa yung aswang bago ito tuluyang umalis. May hangganan din ang galing mo, batang manggagamot. Darating din ang oras mo. Kaya sulitin mo ang mga araw mo hanggat kaya mo pa. Magkikita din tayo. Wika ng aswang sa malalim nitong tinig. At kalaunan nga ay natahimik na ang paligid at muling bumalik ang mga paghuni ng palaka at kuliklik. Isa po kasi sa indikasyon na may kakaibang nilalang sa paligid mo. Kapag nawala ang mga ingay ng insekto o hayop na karaniwan mo namang naririnig, ibig sabihin nito ay nasa paligid lamang sila. Kinaumagahan naman ay naroroong nasa labas ng bahay ko sila Temyong at Sininyo, kasama ang pinsang dalaga nitong kaibigan ko. Magandang umaga sa iyo, Matyas. Kanina pa kaming naririto. Nahihiya naman kaming gisingin ka. Alam kasi naming napagod ka sa panggagamot mo sa pinsan ko kagabi. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Tanong sa akin ni Temyong. Maayos naman. Medyo may nanggambala lang kaninang madaling araw. Pero ayos naman ang tulog ko. Bakit nga pala kayong naparito? Ano bang maitutulong ko? Tugon ko dito. Nakita ko namang nakatingin sa akin yung dalaga. Wari ko pa nga na may pagtataka sa mga mata niya. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko na magtanong muli. Miss, may problema ba sa mukha ko? At kanina pa kayong nakatingin. Anong may tutulong ko sa inyo, pare? Bakit parang ang aga nyo naman yata? Tugon ko kila Temyong. Matyas, ito kasing si Lisa. Gustong magpasalamat sa iyo ng personal. At saka alam mo ba, ayaw maniwala na kaidaran niya lang yung nanggamot sa kanya. Akala niya daw kasi kapag mga manggagamot, matatanda lang. O ayan, pinsan, nakita mo na kung sinong nanggamot sa'yo. Ikaw kasi wala kang bilib sa akin Wika ni Temyong. Kita ko naman ang pamumula ng dalaga. Tapos ay nagpasalamat nga ito sa akin at humingi na rin ng paumanin dahil daw sa naabala nila ako ng pagkaaga-aga. Siya nga pala, Matyas, tuloy ba yung pagpunta natin sa gubat ngayon para sa mga panggatong? Kailangan ko din kasing manguha ng mga kawayan. Medyo sira na kasi yung bakod namin at ayusin ko sana. Mabuti pa, Temyong, samahan mo na kami. Tulungan mo ako sa pagbubuhat ng mga kawayan. Wika ni Ninyo. Oo, Ninyo. Bukod kasi sa mga panggatong, kailangan ko din manguha ng mga bagakay. Maalala ko nga pala, Ninyo, mabuti pang manguha ka na din ng mga manunggal at ilagay mo sa bahay nyo. Kasi kagabi, may aswang na gumagala sa may bakuran ko. Hindi ko alam kung bakit dito niya napiling manggambala at ako ang inaaswang. Pero para lang makasigurado, maswerte ka kung hindi pa naaamoy ng aswang ang misis mo. Pero kung sakasakaling ganun nga ang mangyari, kailangan mo maglagay ng mga pangontra sa bahay nyo. Kahit kayo, Temyong, medyo lapitin itong si Lisa at baka hindi lang engkanto ang mangursonada sa kanya. Sa mga narinig ay nasindak itong sila Temyong at Lisa. Wika pa ng dalaga na parang gusto na lamang niyang umuwi sa kanila sa bayan at magkakasakit na nga raw siya sa puso sa kaba dahil sa mga nangyayari sa baryo namin. Pagkatapos nun ay inihatid itong saglit ni Temyong sa kanila at nagpantay siya.
Sasama nga daw at kukuha din ng pangontra sa aswang hanggang sa makabalik nga ito at nagpunta na kami sa gubat. Panatilihin yung alerto ang mga pakaramdam nyo. Kahapon ko pa kasi nakikita yung kulay tsokolating baboy ramo na umaaligid sa atin. Kahit sa baryo ay nakita ko din. Pihadong ito yung aswang na nagpaparamdam sa may bahay ko. Mukhang may personal na galit sa akin at pinagbantaan pa akong nabibilang na daw ang araw ko. Para namang uurungan ko ang mga aswang na kagaya niya. Sa isip ko, Sir Proy, ay balak ko ng labanan itong aswang. Oras na bumalik siya sa may bahay ko, maghahanda ako ng mga panilo at oras na mahuli siya ng isa sa mga panilo ko. Doon ko nauumpisa ng pagpatay sa bertud ng aswang upang tuluyang magwakas ang buhay ng salot at hindi na makapaminsala pa. Nang ilang sandali pa ay narinig ko si Temyo na tinatawag kami. Nang lapitan namin ito ay nanlumo kami dahil sa nakita namin doon ng isang kalabaw na luray-luray na at tila ba nilapa ng isang malaking mabangis na hayop. Sa laki ng kalabaw na yan at nagawang dalhin ng aswang sa parteng ito ng kakahuyan, mukhang hindi isang ordinaryong aswang ang nananalanta sa lugar natin. Isipin niyo kung gaano kalaki at kalakas yung aswang na nagawa niyang kaladkar niyan dito. Parang Matyas, ano pa bang uri ng pangontra ang maaari naming mailagay sa bahay? Ayoko na munang bumalik doon sa gubat at parang di yata maganda ang pakiramdam ko doon. Parang may nakamasid sa atin kanina habang nangunguha tayo ng mga kawayan. Tama ka ninyo, hindi maganda kung babalik pa tayo sa gubat. Mukhang ginawa itong lungga ng aswang. Malaki ang tsansa na makasalubong natin ito sa gubat kung mapapadalas ang punta natin doon. Magpalamig muna tayo. Papakaramdaman ko lang ang mga pagkilos ng aswang at kung tatapak pa ba sa baryo natin. Basta ninyo, yung bilin ko tungkol sa misis mo, wag na wag mo nga hayaang matulog siya ng nakatihaya. At saka ito, ipagamit mo yan sa kanya. Pantaboy yan sa mga aswang at masasamang elemento. Tiyakin mong hindi niya yan aalisin sa katawan niya kahit sa paliligo niya. At saka huwag kayong magbubukas ng pinto kapag may kumatok sa 10 oras ng gabi. Masyadong tuso ang aswang at gagawin nito ang lahat para makalapit sa biktima nito. Wika ko kay Ninyo. Mabilis namang nagsialis sila Temyong at Ninyo. Kanya-kanyang pagmamadali na makauwi upang magawang ayusin ang mga pangontra nilang Bagakay at Manunggal. Hindi ko silang masisisi. Para sa kanila na walang kakayang makakita ng mga nilalang ng ibang dimensyon at mga engkanto. Mga nilalang na mas nakakatakot pa nga sa mga aswang. Kaya ang palagay nila aswang na ang pinaka nakakatakot na dapat iwasan ng sinuman. Bandang mag-alas 4 nang nasa gilid bahay ako at naghuhukay ng iilang luya para sa salabat ko. Nang mapansin kong pati pala bakod ko ay sira din at nang lapitan ko ito, may kakaibang nakasulat dito na tila gamit ang kung anong matalas na bagay. Orasyon itong pampahina sa depensa ko. Hindi ko pa itong nakita at maaaring tuluyan itong nasira yung harang na ginawa ko para sa bahay ko. Kaya naman inagapan ko na nga ito at kinumpuni ng agaran yung bakod. Pagkatapos sinabitan ko ng manunggal yung likod bahay. Dahil alam ko na kung may ilang lugar na daraanan nito, ay natitiyak kong sa likod. Panlilinlang lang naman ang ginagawa niya sa harapan. Pero ang tunay na pakay nito ay ang gumawa ng ritual sa likod bahay. Ito ay para tablan ako ng mga palipad hangin nila at kulam. Nabasa ko na ito sa tala-arawan ng tatay. Kaparaanan ng mga mambabarang upang matalo ang mga albularyo. Ang mas matindi pa sa sitwasyon ko, di ko patiyak kung aswang na mambabarang ang kalaban ko o aswang at mambabarang ang naroroon. Kaya naman nag-umpisa akong mag-usal ng mga pandepensang mga salita. Inihanda ko din ang punyal ko na ako mismo ang nagpanday at kinuha ko ang tubig na matagal ko nang itinabi. Kaloob ng tiwata ng tubig sa isang tagpo kung saan nagkataong natsyempuan ko itong nagtatampisaw sa isang ilog sa may kakahuyan. Hindi ko itong ginagamit dahil sa alam kong may darating na tagpo sa buhay ko na pinakakakailanganin ko ito. May kakayahan ng tubig na alisin ng lahat ng karamdaman at mga sumpa sa katawan ng iinom nito.
At sakaling maisan ako ng mga nagtatangka sa akin, ito ang alas ko. Natapos ang maghapon, dumating ang gabi at tahimik ang buong paligid. Nagantay ako sa mga mangyayari. Sinubukan kong itago ang presensya ko sa abot ng aking makakaya dahil naroroon ako sa itaas ng puno ng santol. Hindi ako nanatili sa loob ng bahay. Nais kong makita mismo ang mga dadating na misteryosong kalaban. Nang ilang sandali pa, ay nakita kong may tumatakbo sa may damuhan. Mabilis ito at patungo sa bahay ko. Kaya naman nagmasid ako. Inihanda ko ang sarili ko sakaling mapasabak ako sa laban. Matyas, nariyan ka ba? Si Ninyo ito. Matyas, kailangan ko ng tulong mo. Inaswang kami sa bahay. Yung sinasabi mong sumusunod sa ating baboy ramo, naroroon sa may bakura namin. Tulungan mo ako. Dinig kong wika ni Ninyo. Nagulat naman ako. Buong pag-aakala ko ay aswang na. Pero si Ninyo ito, napagapang na nagtungo sa bahay. Nawari mo pa ay may pinagkakataguan. Bitbit nito ang isang manunggal. Wala akong nagawa kundi ang mag-umpisang bumaba. Pero nang akma na akong bababa sana, nang bigla kong nakita ang isa pang nilalang na papalapit sa kaibigan ko. At sa pagkakataong iyon ay maitim ito at gumagapang sa lupa. Hindi ako maaaring magkamali. Isang aswang ang naroroong marahang lumapit kay Ninyo. Kaya naman agad akong umaksyon upang maisalba ang buhay ni Ninyo na walang kaide-ideya na papalapit na sa kanya ang isang halimaw. Patuloy lamang si Ninyo sa pagtawag sa akin hanggang sa lumitaw itong aswang at sinalakay si Ninyo. Mabilis ang naging reaksyon ng kaibigan ko at naipangpalo niya nga yung manunggal, dahilan para mamilipit sa sakit yung aswang. Dito na po ako nagkaroon ng pagkakataon para salakayin yung aswang. Tama na, tuso kang manggagamot ka. Kaya pala wala akong maramdamang presensya sa bahay mo. Sinong mag-aakalang nakahanda ka sa pagsalakay ko? Sumpain kang manggagamot ka. Wika ng aswang. Naitarak ko kasi sa tagiliran niya yung punyal na pinanday ko sa tulong ng aking gabay. Kargado ng mga pangontrang salita laban sa mga aswang at elemento. Gulat na gulat si Ninyo maging ang aswang sa bigla kong paglitaw mula sa dilim. Ano yan pare? Ang laking bayawak naman niya. Sigaw ni Ninyo. Isang uri ng aswang pare. Isang abwak. May kakayahan silang maghukay at magtago sa lupa bago nilang salakayin ang kanilang biktima. Mukhang alam ko na kung sinong may pakana nito. Natatandaan ko ang pangalang Mauricio pare. Yun yung karibal mo sa asawa mo. Yung nakasuntukan natin sa ilog noong nililigawan mo palang si misis mo. Sabi ko na nga ba't hindi ordinaryong tao ang nakabangga natin. Maganda ka. Pupuntahan natin ang bahay mo. Huwag mo nang tignan pa yung aswang. Patay na yan. Wika ko kay Ninyo. Naalala ko ang pangalang Mauricio. Ito yung nagtangkang magpalipad hangin sa akin noong namamasyal kami nila Ninyo nang nagliligawan pa lamang sila nitong asawa niya. Hindi ko inasahan na magtatanim pala ng sama ng loob ang lalaki matapos ang enkwentro namin. Taon na din kasi ang lumipas at hindi na namin pang inisip ito. Pero tila yata nag-ipon lang ng lakas si Mauricio para buweltahan kami. Nagtuloy kami sa bahay nila Ninyo. Ayon sa kanya ay pumuslit lamang siya sa likod bahay para makapunta sa akin. At sa kasalukuyan ay pabalik-balik ang isang baboy ramo sa tapat nila. Sa maraming engkwentro ko, madalas ng mga awok na itim ang nakakasagupa ko. Pero kakaiba ang kulay ng awok na ito na tila ba espesyal ang lahi. Narating namin ang bahay nila Ninyo. Naroroong nagkakagulo sa loob dahil sa tila sinisira ng halimaw mula sa labas ang kanilang pintuan. Nagawa naming makapasok sa bahay gamit ang pinto sa likod at nang makapasok nga, kita ko pa ang hirap na asawa ni Ninyo. Namumutla na at labis ang pawis. Kaya agad kong tinungo ang harap ng bahay. Dito ay inihanda ko ang sarili ko sa laban. At bigla na lamang may kamay na lumusot sa pinto at nasakal ako sabay hagis sa akin papalabas ng bahay. Sabi ko na nga ba, at may ibang amoy ang nasasagap ko mula sa loob. Kung gayon ay napatay mo ang kasamaan ko,
Masyado siya nagpabaya para magawa mong mapatay kaagad. Pwes, titiyakin kong dito na ang magiging libingan mo, manggagamot. Panahon na para matapos ang pakikialam mo sa mga gawain namin. Hindi ko rin makakalimutan ang pagpaslang mo sa mga magulang ko. Ikaw ang dahilan ng pagkawala nila. Wika ng aswang na si Mauricio. Pasensya ka na, Mauricio, pero wala akong matandaan at hindi ko kilala ang mga magulang mo. Kaya tantanan mo nga ako sa mga pambibintang mo. Ni hindi ko nga kilala mga magulang mo eh. Sa dami ng mga nakasagupa ko at kung kasama doon ang mga magulang mo, ibig sabihin lang ay nagtangka sila ng masama laban sa mga ordinaryong tao. Ano nga asahan mo? Pabayaan ko lamang sila sa mga ginagawa nila. Nagpapatawa ka yata. Tugon ko kay Mauricio. Totoo naman po ang sinasabi ko. Wala akong matandaan tungkol sa mga sinasabi niya at ang tanging engkwentro namin ni Mauricio ay yung sa ilog. Natatandaan mo ba yung 2 baboy ramo na walang pakundangan mong pinahirapan sa gubat noong nagsasanay ka pa lamang ng mga orasyon at mga kakayahan mo? Yung 2 nilalang na tahimik na nanginginain sa kakahuyan. Dahil sa pagiging bayabang mo at pagkaarogante, pinagdiskitan mo sila at ginamitan mo ng mga pamatay na sumpa. Oo, tama ka, manggagamot. Saksi ako sa mga ginawa mong pagpapahirap sa kanila. Mahina pa ako noon at nakamasid lang habang namamatay sila sa kamay mo. Isinumpa ko noon na papatayin kita at ang mga kaibigan mo. Bulyaw ni Mauricio. Doon po ay nagbalik sa aking isipan ng kaganapan kung saan kasama ko sila ninyo at temyong sa pag-iensayo ko sa mga kakayahan ko mula sa aklat. Siyempre mapasok pa ako noon at walang pakialam sa mga bagay-bagay. Dito nga po naaktuhan namin itong 2 baboy ramo na nilalantakan ng isang baka sa loob ng gubat. Alam kong aswang ito. Kaya nga ang ginawa ko, siyempre sinupil ko sila. Pero kasi wala namang napapabalita ng mga pinapatay na tao noon. Tila yata mga hayop lamang ang kinikitil ng mga aswang. Pero siyempre bata ako. Nag-aaral pa lamang ng karunungan. At sa udyok nila ninyo napatayin ko nga daw at subukan ko kung tatalab yung mga pinag-aralan ko. Ayun nga at pinagdiskitan namin yung mga baboy. Hindi po nanlaban yung 2 aswang. Tila mahina na din sila. Noon po ay hindi ako nakaramdam ng awa. At ang iniisip ko lang dahil sa mga aswang na kagaya nila ay namatay ang mga magulang ko. Kasi galit ang mga taong bayan sa aswang sa probinsya namin. At nang pagbintangan ng mga kamag-anakan namin na aswang sila tatay ay pinatayin ang mga ito. Yun ang nasa isip ko. Kaya isinumpa ko na uubusin ko ang lahat ng aswang na makikita ko. Hindi ako agad na nakasagot. Alam kong may mali ako doon. Pero mas nagulat ako sa sunod na sinabi ni Mauricio. Narito ako para kunin ang aking supling. Anak ko ang ipinagbubuntis ng babaeng nasa loob. Anong ibig mong sabihin, Mauricio? Sino yung asawa ni ninyo? Paano mong magiging anak yan? Nahihibang ka na yata. Wika ako dito. Medyo may distansya kami sa bahay, kaya alam kong hindi maririnig ni ninyo ang usapan namin. Nang muli itong nagsalita. Oh, bakit akala nyo ba? Santay ang asawa ng kaibigan mo. Palihim niyang nakikipagkita sa akin. Ilang ulit kami nagkikita sa may kakahuyan at natitiyak kung akin ang ipinagbubuntis niya at nararamdaman ko ito. Muling sambit ni Mauricio. Ipit po ako sa sitwasyon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako at hindi ko alam kung kakalabanin ko ba si Mauricio. Ano na lamang ba ang mararamdaman ng kaibigan ko oras na malaman niya nagtaksil sa kanyang asawa niya? Palalampasin ko ang kasalanan mo sa akin, manggagamot. Pero hayaan mo kung makuha ang aking anak at ang babaeng yan. Ngayon na ang oras ng kapanganakan niya. Mamili ka, ang buhay ng kaibigan mo o ang buhay ng babaeng yan. Oras na salakayin mo ako at oras na masaktan mo ako, isisiwalat ko ang baho ng babaeng pinakaiibig ng kaibigan mo. Tiyak na masisira ng ulo ang lalaking yan. Tugon muli ni Mauricio. Tuso ka, Mauricio. Lumabang ka ng patas.
Huwag mong idamay ang kaibigan ko dito. At sinong maniniwala na may relasyon kayo ng asawa niya, isa kang aswang. Wika ko dito. May balat sa puwitan ng babaeng yan at may nunal sa kanyang kanang dibdib. Sa tingin mo manggagamot? Paano kung nalaman ng mga yan? Huwag ka nang magpanggap. Alam kong kahit ikaw nakikita mo ang ibang ugali ng babaeng yan. Sinabi niya sa akin na makailang ulit ka na niyang sinubukan tuksin pero hindi umabara. Aminin na natin, isang malanding babae ang nakuha ng kaibigan mo. Wika ni Mauricio. Hindi ko po namalayan na naroroon na pala si Nino para tulungan ako at narinig niyang lahat ang sinabi nitong aswang. Walang hiya ka. Sabi ko na nga ba't iba ang kutob ko sa pagbubuntis ng misis ko? Mga taksil, papatayin kita, aswang ka. Sumugod si Nino gamit ang kanyang sundang at nagulat ako sa tapang nito. Pero kung tapang lang ang baon niya, hindi siya uobra sa aswang na kaharap niya. Walang kahirap-hirap na iniwasan ng aswang ang mga pag-atake ni Nino. Lumipad itong bigla at kapag dakay biglang bumulusok tumbok si Nino. Tinamaan ng mga kuko nito ang kaibigan ko sa tiyan at napasalampak sa lupa. Ninyo, ayos ka lang ba? Bakit ka ba kasi lumabas? Ako nang bahala dito. Bumalik ka na sa loob. Gusto kong tulungan ka, paring Matyas. Alam kong wala akong laban sa aswang na yan. Pero hindi ko maaaring pabayaan ng kaibigan ko. Isa pa sa mga narinig ko, hindi ako matatahimik. Pagbabayarin ko silang dalawa, mga manloloko. Galit na wika ni Nino. Maging sa asawa niya ay galit ito. Noon pa man ay naikukwento na niya ang hinala niya na may iba ang misis niya dahil sa bigla na lamang nagigising siyang wala ito sa bahay nila. Pero pinilit namin si Nino na pagkatiwala ng asawa at huwag pag-isipan ng masama. Yun pala ay totoong hinala niya. Kawawa ka naman, Nino. Bata pa lang tayo ay palagi ka ng talunan. Kahit sa babae, talunan ka. Iniputan ka na sa ulo, hindi mo pa alam. Akin ang sanggol na yan. Gagawin ko ang lahat para makuha siya sa anumang paraan. Wika ni Mauricio. Tapos ay nag-umpisang mag-usal ng mga kakaibang orasyon. Mas lalong napasigaw ang asawa ni Nino. Pero hindi itong pinansin ng kaibigan ko at nakatuon lamang ang atensyon nito sa aswang habang kinakapa ang sugat niya sa may tiyan. Paring Matyas, iganti mo ako. Hindi ko mapapatawad ang ginawa nilang panloloko sa akin. Nagsakripisyo ko at ginawa kong lahat para mapasaya at maibigay ang kailangan ng misis ko. Tapos malalaman kong aswang ang ama ng dinadala niya. Kailangang may managot sa ginawa nilang ito. Naiiyak na tugon ni Nino. Naawa ko at tila nawala ng saysay ang lahat ng mga paghihirap ni Nino para sa pangarap niyang masayang pamilya. Muli namang umatake si Mauricio at sa pagkakataong ito, ang punteriya niya ay si Nino. Subalit mabilis ko itong nasangga dahilan para tumama sa braso ko ang kanyang mga kuko. Kasunod ay ang pagkuha ko ng sundang ni Nino. Sinalakay ko itong may intensyon para pugutan ng ulo. Pero hindi basta-basta ang tibay ng balat ng mga aswang. Lingid pa sa kaalaman ko na yung ataking tumama sa akin ay kargado ng sumpa dahilan para manghina ako. Isa kang hangal, manggagamot. Naisahan din kita. Alam kong ipagtatanggol mo ang kaibigan mo. Para sa'yo talaga ang laso na yan. Oras mo na ngayon, manggagamot. Pasensyahan tayo. Ang laso na yan ay unti-unting aakyat sa puso at utak mo. At mula doon, titigil ang paghinga mo. Walang sapat na orasyon at gamot ang makakatulong sa'yo. Sa wakas, nagawa ko din ang paghihiganti ko. Ngayon ang sanggol na lamang ang natitira. Paano ba yan, Ninyo? Hahayaan kitang mabuhay para paulit-ulit mong maisip ang sakit ng mga panloloko sa'yo ng asawa mo. Aantayin kong ikaw na mismo ang kumitil sa sarili mong buhay dahil sa sakit. Wika ni Mauricio. Ang buong pag-aakala nitong si Mauricio ay nagtagumpay na siya. Ramdam ko na nga ang pamamanid ng katawan ko. Maging ang sakit na tila ba pinuputol ang ugat ko sa katawan. Alam kong ilang saglit lang ay babawian ako ng buhay. Pero naalala ko yung tubig na kaloob ng diwata. Sa huling lakas ko ay nagawa kong makuha ito at mainom.
Mabuti na lang at nakatuon kay Nino ang atensyon ni Mauricio. Napabagsak ako sa lupa at maya-maya nakaramdam ako ng mainit sa katawan ko. Unti-unting naglalaho ang sakit at pamamanhid. Unti-unting bumabalik po ang lakas ko at tila mas bago na ang pakaramdam ko sa sarili ko. Kinuha ko ang pagkakataong ito upang salakayin si Mauricio. Nasorpresa ang aswang sa pag-atake ko. Pareho sa kasama niyang abwak, ginamit ko ang punyal ko at isinaboy doon ang lasong pamatay sa aswang. Baon ito sa katawan ni Mauricio sabay sipa ko dito. Isa kang hangal na manggagamot. Magbabayad ka ng mahal sa ginawa mo sa akin ito. Mamatay man ako, hindi mananahimik ang aking lahi. Asahan mo ang pagdanak ng dugo sa bayang ito. Pagkasabi nun ni Mauricio, ay dito na ito nalagutan ng hininga. Kung sakaling hindi ko naisipang dalhin yung sagradong tubig, marahil baliktad ang sitwasyon at marahil walang nagkukwento nito. Pero sa tulong at gabay ng kalikasan, ay nagawa ko pa din makaligtas. Paring Matyas, patay na ba siya? Hindi na ba yung babangon muli? Wika ni Nino. Sa tingin ko patay na nga paring Nino. Imposibleng mabuhay pa yan. Mabuti pa tulungan mo ko. Kailangan nating sunugin ang aswang na yan. Tugon ko dito. Nag-usap pa kami ni Nino. Tinanong ko siya kung ano na ang plano niya sa kanyang asawa, na ngayong alam niya na ang katotohanan. Paring Matyas, kasal kami. Nangako ko na sasamahan ko siya hanggang sa huli. Kung totoong hindi ko man anak yang ipinagbubuntis niya, basta ba hindi siya magiging aswang, gagabayan ko siya sa paglaki. Ituturing kong sarili kong anak. At saka pare, pwede ba akong makahingi ng pabor? Wika nitong si Nino. Labis po ang paghanga ko sa kanya. Kasi sa kabila ng mga panloloko, mas pinili niyang patawarin ang asawa at tanggapin ang sanggol kahit na walang kasiguraduhan kung sa kanya ba yun o hindi. Oo naman paring Nino, basta kaya kong gawin. Bakit, ano bang nasa isip mo? Tugon ko dito. Kung maaari paring Matyas, wala nang makaalam ng tungkol sa nalaman mo sa asawa ko at sa aswang na yan. Panatilihin na lang natin sa ating dalawa ang mga nalaman mo. Ayokong magkaroon ng distansya sa kalooban ng misis ko. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Pipilitin kong kayanin. Pangarap ko ang magkapamilya at hindi ko hahayaang masira ito. Basta pare, kapag naging tiyanak yung lumabas sa tiyan ni misis, dapat narito ka sa panganganak niya. Alam mo nang gagawin. Sambit ni Nino. Hindi ko po alam kung maaawa ba ako dito o matatawa kasi nagawa niya pang magbiro sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Loko ka talaga paring Nino. Pasalamat ka at hindi kargado ng lason yung kalmot sa'yo. Kamuntikan akong mamatay dahil sa kakayahan ni Mauricio, kung hindi dahil sa tubig ng mga diwata. Sige na, bumangon ka na dyan at baka naman kahit almusal man lang, mailibre mo ako sa bahay niyo. Biro ko dito kay Nino. Nagtuloy kami sa bahay nila. Hindi ko maiwasan tignan ng masama ang misis nito. Para nga pong gusto kong suntukin sa muka sa pagkainis ko sa ginawa niya sa kaibigan ko. Pero nagpigil ako bilang respeto na din sa kagustuhan ni Nino. Lumipas po ang mga araw at sumapit nga po ang panganak nitong babae. Naroroon ako, kagaya ng hiling ni Nino na oras na halimaw ang lumabas sa tiyan ng misis niya, gawin ko ang nararapat. Nakahanda ang lahat ng kagamitan ko at pinapakinggan ko lang ang nangyayari sa loob habang naroroon ang kumadrona. Pero sa kabutihang palad naman po, ay maayos na batang lalaki ang naipanganak nito at hindi yung iniisip naming impakto. Nanatili po sa aming dalawa ni Nino ang kanyang sikreto at ang pagtataksil ng babae. Hindi na po naibalik pa ang pagtitiwala ko sa misis niya. Lalo pa at totoong makailang ulit nitong sinubukang akitin ako at minsang pumupunta pa sa bahay ko ng mag-isa. Ewan, sakit niya na po siguro yon. Kung iniisip niyo po na naging nobya ko po si Lisa, yung pinsan ni Temyong, nagkakamali po kayo. Kasi po hindi ko siya naging nobya. Nabuntis ko po siya kaya direktang ipinakasal kami ng mga magulang niya. Naging maayos po ang pagsasama namin, isang gabi ng pagkakamali. At nagbunga po ito ng 3 magigiliw na anak na ngayon nga ay pawang mga professional na.
Matanda na po kami ni Mrs. pero masasabi ko na natamasa ko ang pinapangarap kong buhay. Hindi man ako naging dahilan ng aming pagyaman at ang mga anak ko naman ang nagsikap. Pero alam kong nagawa ko ang parte ko. Si Ninyo naman hindi naglaon ay iniwan ng asawa niya. Pero nakahanap itong kaibigan ko ng mas nararapat sa kanya. Isang teacher at maalagang babae. Habang si Temyong naman po ay nagulat kami at bigla po siya nagpare. Siya ang pinakamahilig sa mga babae. Hindi ko po alam kung anong nangyari at bigla na lamang pong napagpasya ng magpare. Hanggang dito na lang po, Sir Proy, ang aking kwento. Maraming salamat po at pagpalain po ang inyong channel. Sana ay marami pa kayong mailahad na mga kwentong tunay na kinaaaliwan namin mga tagapakinig mo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Matyas ng Ilocos.